Ba't may baskubal ka ba dun? So yun guys. Good day everyone. Today we will be discussing medical ethics, a crucial aspect of healthcare that guides professional in making responsible and moral decisions. And ito po yung nilalaman ng aming presentation. First is definition of medical ethics, cause and effect, how badly affects our country yard and resolution. And before we start, papaalala ko po muna yung aming group, aming pinakamaangas na group sa lahat. First is si Maron Brumbuela. Next ay si Sean Jared Indaya. Saka po ako. Saka si Kevin Claude Theodore Pajardo. Si Ebes Gismundo. At si John Leonard Magtibay. So, ano nga ba ang medical ethics? What is medical ethics? Medical ethics is the moral standards and tenets that direct healthcare providers in their decision-making, are known as medical ethics. It guarantees that patients receive fair, compassionate, and respectful care. And we have example of tenets. So, ito po yung mga example ng tenets. First is autonomy, beneficence, non-maleficence, and justice. So, what is autonomy? Autonomy is respecting patients' choices. Next is beneficence. What is beneficence? Behaving in the patient's best interest. And yung non-maleficence naman po is avoidance of harm. And last is yung justice. Ensuring equitable care. And these tenets are important. Conflict between these ideas give rise to problems such as discussion about access to healthcare, informed consent, or euthanasia. And next naman po, cause and yung cause and effect naman po is ang mag-discuss naman po regarding that ay si Maron Brembuela po. Cause, technological advancement, new treatments, gene editing, AI in medicine challenges traditional ethical boundaries. Halimbawa is isang teknolohiya na maaaring baguhin ang DNA ng isang organismo upang itama ang mga genetic disorder. Then effect naman is patient harm or dissatisfaction, ethical violation can damage trust in healthcare system. Ang tiwala ay mahalaga at sa relasyon ng pasyente at healthcare system. Kapag ang isang pasyente ay nasaktan o nawalan ng kasiyahan dahil sa paglabag sa etika, maaring hindi sila magtiwala sa doktor o ospital o buong sistema ng pangangalaga sa kalusugan. Next. Cultural and societal diversity, different beliefs about life, death, and healthcare ethics create conflicts. Ang pagkakaiba ng kultura at panlipunang pananaw ay nagdudulot ng mga magkakaibang paniniwala tungkol sa buhay, kamatayan at mga prinsipyo sa etika ng pangalagang kalusugan. Tapos ang effect naman ay burnout. Ang burnout among professional doctors may struggle emotionally when forced to make morally difficult choice. Ang burnout sa mga doktor ay maaaring mangyari kapag sila ay napipilitang gumawa ng mga desisyon moral na labis na nakakaapekto sa kanilang emosyon tulad ng pagpili sa pagitan ng buhay ng pasyente o limitadong mga mapagkukunan. Next.
Legal and regulatory ambiguities, varying law across countries create inconsistent practices. Ang magkakaibang batas at regulasyon sa iba't ibang bansa ay nagdudulot ng di pagkakapare-pareho sa mga pamantayan at gawain sa pangangalagang pangkalusugan. Dahil dito, maaaring malito ang mga profesional sa medisina o mahirapan ang mga pasyente sa pag-access ng parehas ng kalidad ng serbisyo, lalo na sa mga cross-border na sitwasyon. Effect naman is legal consequences, ethical breaches often lead to lawsuits and reputational damage. Ang mga paglabag sa etika ay madalas na nagre-resulta sa mga kaso sa korte kung saan ang mga pasyente o kanilang pamilya ay naghahabol ng hustisya para sa kapabayaan o maling gawain. Bukod sa legal na pananagutan, nasisira rin ang reputasyon ng mga professional o institusyon na maaaring magdulot ng pagkawala ng tiwala at oportunidad sa hinaharap. Next. Next. How badly is the country affected? The impact of medical ethics issues varies by country, depending on the healthcare system, cultural values, and legal framework. In developing countries, ethical dilemmas often involve resource allocation and lack of access to basic healthcare. In development nations, issues like end-of-life care, data privacy, and experimental treatments dominate. Poorly handled, handled ethical dilemmas can erode trust in the medical profession, increase inequality, and reduce the quality of care. Ang mga issue sa etika ng medisina ay may malaking epekto sa isang bansa sa pamamagitan ng paghubog ng akses sa pangangalagang pangkalusugan, pag-iimpluwensya sa tiwala ng publiko, at pagpapalala ng mga sosyal na hindi pagkakapantay-pantay. Sa mga muunlad na bansa, madalas na nahaharap ang mga tagapagbigay ng pangangalaga sa mahihirap na desisyon dahil sa limitadong mga pagkukunan, na nagre-resulta ng mga mahihirap na pagpili kung sino ang makakatanggap ng pangangalaga, na maaaring mang-iwan ng mga marginalized na komunidad na walang mahalagang serbisyo sa mga maunlad na bansa. Ang mga ethical na dilema tungkol sa pangangalaga sa katapusan ng buhay at mga karapatan ng pasyente ay maaaring lumikha ng emosyonal na kaguluhan para sa may pamilya at magpahinga ng tiwala sa mga sistema. Bukod dito, ang hindi pagkakapantay-pantay sa akses ng dekalidad ng pangangalaga ay maaaring magpalala sa mga umiiral na hindi pagkakapantay-pantay na nagiiwan sa mga mahihinang populasyon sa kawalan ng kalamangan. Sa huli, ang pagbibigay prioridad sa mga ethical na konsiderasyon sa pagpapangalaga ng kalusugan ay mahalaga upang makabuo ng isang sistema na nirerespeto ang dignidad ng lahat ng individual at natataguyod ng kabutihan ng lipunan. Sunod. Resolution na. So for ano naman po, resolutions to minimize the effect of the issue. So for number 1 is yung education and training. Saan ka niya? So for so mga pala. So for medical education and training po, medical ethics is an essential part of educating and training healthcare po for professionals. It helps them make responsible and fair decisions while caring of patients.
Ayun. So, for why is medical ethics po is important? It's guide behavior, solve problem, tapos build trust po. Yun lang po. Next na, ikaw na. Yan. Next po yung number 2 po, stronger ethical guidelines and oversight. Meron po ditong points. First is create clear, universally accepted ethical standards for emerging technologies and practices. Ito po is yung sinasuggest po dito yung pangangailangan ng standard framework na mag-guide po sa development at sa bagong sa mga kailangan na bagong medical technologies po. Ayun. Then yung second points po is establish independent ethics committees in hospitals to address conflicts. Ito po is yung nag-i-implies ng mga importance po ng pagkakaroon ng neutral body within healthcare institutions na para po i-review and i-resolve yung ethical dilemmas that may arise. Then, overall po dito po sa stronger ethical guidelines and oversight is ano po, yung ine-emphasize po talaga dito yung pangangailangan ng ethical healthcare ganun. Particularly as bagong mga technology na nag-emerge po. And nag-highlights po dito yung pangangailangan both clear guidelines and independent oversight na nag-ensure po sa mga technologies and nag-ensure sa mga technologies na kailangan po talaga ng responsibly and ethically. And yun nga po. And add ko lang po yung sa overall po na dito po is mga bagong technologies po na de-develop and implemented. Ayun, yun lang po. Ito na po yung pinaka-last sa resolution to minimize the effect of the issue. Last one ay yung public engagement and policy development. Number 1 ay yung encourage patient involvement in shaping ethical policies, especially in culturally sensitive areas. The second one are the government should ensure equal access to healthcare resources and address disparities. Disparities. Ang pinaka-summary po ng number 3, yung public engagement and policy and development ay yung ang pakikilahok ng publiko sa pagbuo ng mga patakaran sa pangangalagang pangkalusugan ay mahalaga upang matugunan ang mga pangangailangan ng iba't ibang komunidad, lalo na sa mga sensitibong cultural na aspeto. Dapat isama ang mga pasyente at miyembro ng komunidad sa proseso ng paggagawa ng desisyon upang mas maunawaan ang kanilang mga halaga at pangangailangan. Kumbaga po ay parang malaman yung boses ng mga bawat tao sa isang komunidad. Bukod dito, dapat bigyan din prioridad ng mga gobyerno ang mga pantay na akses na mga pagkukuhanan ng pangalagang pangkalusugan at tiyakin na ang mga serbisyong ibinibigay ay may kultura na kakayahan. Parang ano po, ma'am,
yung kuwari ako po yung isa po akong miyembro sa government. Parang dapat po nagbibigay po sila ng ng parang equality sa bawat individual para po merong mabigay. Ganun. Sa ganitong paraan, mas magiging epektibo ang mga patakaran at mas mapapalakas ang tiwala ng mga tao sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan. Ayan po. At ito po yung pinaka last na part yun. This resolution can help healthcare system balance ethical dilemmas and provide better outcomes for both patients and providers. Ito na po yung aming pagtatapos. Tas ito po kami lahat. Pakita. Ayan. Uy. Wala po si Peter. Wala po si Peter nasa labas. Naihi po. Yan. Bye-bye po, ma'am. Thank you.